Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 11, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Binisita kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na binaha at mga residenteng apektado sa siyudad ng Las Piñas. Ininspeksyon din ng Pangulo ang ilang equipment na ginagamit kontra baha. May detalye sa ulat, si Nel Maribohok live. Nel, kumusta ang naging pagbisita ng Pangulo sa Las Piñas? Yes, launang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote. Ginagamit ito upang mas mapabilis na humupa ang mga pagbaha sa isang lugar. Kasama din Pangulong Marcos, sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torres III. Ayon sa Pangulo, maganda ang naging resulta ng ginagawang dredging operations ng DPWH upang mapawasan ang mga pagbaha. Mabuti naman, dahil tama naman dahil sa binigay kong instruction sa DPWH patuloy yung dredging na ginagawa ay mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang dibdib kahapon, ngayon wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tubod ang baha. Sunod na binisita ng Pangulo ang nasa evacuation center sa Verdant Court sa Barangay Pamplona. Pansamantalang sumilong rito ang ilang residente na naapektuhan ng mga pagbaha. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribohok. Patuloy na nililinis ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang sari-saring basura sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Toneladang mga basura ang inanod bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan dala ng habagat. Kabilang sa mga nakolekta rito ay mga plastic bottles, food containers, styrofoam, kahoy at iba pa. Kanina personal na inspeksyon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lugar upang matukoy kung paano susolusyonan ang problema sa basura. Nagpadala na ang DPWH ng 2 backhoe, isang backhoe loader, 5 dump truck, 50 tauhan mula sa ahensya. Muling nagbabala ang pamahalaan sa mga panganib ng leptospirosis sa gitna ng malawakang pag-ulan at pagbaha. Ayon sa Department of Health, tumataas ang peligro ng leptospirosis tuwing may mga pagbaha. Ang leptospirosis ay isang nakamamatay na sakit na nakukuha sa ihi ng daga at karaniwan tumataas ang mga kaso nito tuwing may baha. Paalala ng DOH, tandaan ang sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at paninilaw ng balat. Iwasan ang baha, huwag lumusong kung hindi kinakailangan at agad na magpatingin. Samantala, naglabas din ng mga tip ang Bureau of Fire Prevention o BFP para sa kaligtasan ng publiko ngayong maraming lugar ang lubog sa baha. Una, iwasan at huwag maligo o magbabad sa tubig baha. Huwag ding hayaang mabasa ng tubig baha ang anumang sugat sa katawan. Takpan ang pagkain at tiyaking maayos ang lalagyan ng mga ito. Kumonsulta sa doktor bago uminom ng prophylaxis gaya ng doxycycline. Magpa-check up agad kung makaranas ng mataas na lagnat at tumawag sa 911 para sa sunog, rescue at medical emergency. Nagtamo rin ng pinsala ang ilang mga paaralan sa bansa sa gitna ng nararanasang malalakas na pag-ulan na dulot ng nagdaang mga bagyo at epekto ng habagat. Kaugnay nito, mangangailangan ng Department of Education ng mahigit sa 165 million pesos na pondo para sa pagkukumpuni sa mga eskwelahang nasira ng kalamidad, pati na rin ang paglilinis sa mga ito. May report si Mia Alonzo.
Matapos ang pananalasa ng bagyong Maymay, dagdag pa ang matinding epekto ng habagat kung saan maraming lugar sa Luzon ang nakaranas ng matinding pagbaha. Maraming paaralan ng hindi lamang naantala ang klase kundi nagtamo rin ng pinsala ang mga eskwelahan dahil sa magkakasunod na kalamidad na naranasan sa bansa. Kaya naman nangangailangan ang mga ito na muling maisaayos at malinis para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa oras na bumuti ng panahon. Kaugnay nito, iniulat ng Department of Education na sa ngayon ay aabot sa tinatayang nasa 165.2 million pesos ang kakailanganin nilang pondo para sa repair at cleaning operations sa higit 800 mga paaralan na napinsala ng kalamidad. Bukod sa pagkukumpuni sa mga nasirang school buildings, kasama rin sa napinsala ang nasa higit 6,000 mga upuan, 400 ICT equipment units at mahigit 7,000 learning materials. Sa kasalukuyan, mayroong 107 mga paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers kung saan 387 na mga classroom ang nagsisilbing pansamantalang silungan ng mga pamilyang nagsilikas. Sa panahon ng may kalamidad, muling binigyan diin ni DepEd Secretary Sani Angara na mahalaga na palaging isaalang-alang ang kapakanan ng mga mag-aaral maging ang mga guro depende sa sitwasyon kung saan prioridad lagi ang kanilang kaligtasan. Para sa mga paaralang hindi makapagpatuloy ng regular classes, ayon sa DepEd, nakahanda ang learning provisions na maaaring i-deploy sa panahon ng emergency. Kabilang dito ang printed learning packets, alternative delivery materials at emergency learning resources. Inatasan din ng mga school na makipag-ugnayan sa local government units, disaster risk reduction and management offices, at DepEd field offices para matukoy ang angkop na learning continuity level sa mga paaralan na kanilang nasasakupan. Kailangan din nilang i-update ang kanilang learning and service continuity plans, panatilihin ang emergency communication channel sa mga mag-aaral at magulang at tiyaking makatuwiran ang ibinibigay na academic requirements sa gitna ng nararanasang sama ng panahon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May sariling evacuation area na para sa mga alagang hayop na mga inilikas na residente sa Bagong Silangan, Quezon City. Inisyatiba ito ng Quezon City Veterinary Department upang pansamantalang magkaroon ng hiwalay na lugar ang mga inilikas na hayop. Ayon sa kapitan ng barangay, ang pagkakaroon ng hiwalay na lugar para sa mga ito ay para sa kalinisan ng evacuation center at paraan na rin sa pag-iingat lalo na at pansamantalang nananatili sa iisang lugar ang mga residente. Gaya ng mga residenteng evacuee, itatala ang mga ito at makakakuha rin ng libreng pagkain, tubig at iba pang serbisyo mula sa lokal na pamahalaan. Nakapwesto ang pet evacuation area katabi ng mismong new evacuation center sa Bagong Silangan, Quezon City. Tuntua sila kasi dala-dala nila yung mga pet nila, ayaw nilang iwan sa bahay nila. Kaya dito po may mga pagkain pa rin sila. Binibigay ang City Vet. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko sa pagkalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng epekto ng habagat sa bansa. Kabilang dito ang mga larawan at video na ipinakakalat mula sa mga hindi beripikadong source. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan. Live. Lea, ano ba ang paalala ng PNP sa netizens kaugnay nga na sa epekto ng habagat? Magandang tanghali sa June, huwag basta mag-share ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at larawan sa social media. Yan ang paalala ng Pambansang Pulisya sa publiko kaugnay ng epekto ng habagat sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., dapat na sigurihin galing sa mapagkakatiwalaang source ang mga impormasyon na ipopost o isi-share. Ito upang maiwasan ang pagkalito, takot at panik sa mga komunidad na apektado ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Sinabi ni General Nartates mahalagang maging mapanuri ang publiko upang makatulong sa maayos na pagtugon sa kalamidad at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Binanggit ng pinuno ng Pambansang Pulisya na dati nang kumalat online ang mga lumang larawan at video mula sa mga nakaraang bagyo para lamang mayroong maikontent sa social media. Nagbawala din ang Pambansang Pulisya na maaaring makasuhan sa
panlilinlang sa publiko at pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media ang sinumang nagpapakalat nito. June? Maraming salamat, Leia Ilagan. Umabot na sa higit 6.7 million ang bilang ng mga estudyanteng apektado ng suspensyon ng in-person classes dahil sa naging epekto ng bagyong Maymay at ng Habagat. Batay ito sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service. Pinakamaraming apektado sa Region 3 o Central Luzon at sa Region 1 o Ilocos Region. Umabot na sa 19 ang nasawi bunsod ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay at Habagat ayon sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mula sa Camp Aguinaldo, alamin natin ang ulat na yan. Hatid ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, saan naitala ang pinakamaraming nasawi at ilan ang kasalukuyang apektado ng pinagsamang sama ng panahon? Yung pinakamaraming nasawi sa Benguet na may 12, kabilang ang 9 sa Baguio, 2 sa La Trinidad at 1 sa Atok, na karamihan ay dahil sa landslide. Sa Rizal, 4 ang nasawi habang 3 naman sa Batangas. Kabilang sa mga dahilan ng pagkasawi, ang pagguho ng lupa, pagkalunod, pagkakuryente at nadaganan ng puno. Samantala, 15 ang nasugatan, kabilang ang 12 sa Benguet. 4 naman ang kasalukuyang naitalang missing o nawawala, 3 sa Benguet at 1 sa Batangas. Higit 2.2 milyon na tao ang apektado June ng pinagsamang epekto ng mga bagyo at habagat sa ilang rehiyon sa bansa. Umabot sa 646,676 na pamilya o mahigit 2.2 milyong individual ang apektado habang nasa mahigit 94,000 na katao ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers. Samantala, 684 na bahay ang naitalang nasira, 639 dyan ay partially damaged at 45 naman ang totally damaged. Umabot sa mahigit 1.45 billion pesos ang damage sa infrastruktura habang 135.3 million pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Sa kabuuan, nasa 73.5 million pesos ang halaga ng ayuda na naipagkaloob na ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Patuloy naman ang minomonitor ng mga otoridad ang mga lugar na mataas ang panganib sa pagguho ng lupa, pagbaha at malakas na agos ng tubig. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang magtataas sa annual income tax exemption ceiling sa 350,000 pesos. Inaprubahan din ng komite ang panukalang i-exempt ang micro at small enterprises sa minimum corporate income tax. May ulat si Rosa Licoz. Pasado na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang magtataas sa annual income tax exemption ceiling mula sa 250,000 pesos sa 350,000 pesos. 2 linggo ito matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA noong July 27, 2026. Kabilang sa naghain ng panukala sina House Speaker Isabela Representative Faustino Bojiji III at Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na pangunahing layunin ay amyendahan ang National Internal Revenue Code. Sa pamamagitan ng legislative measure, mas mataas ang may uuwing sweldo ng mga manggagawa. Na-approve na po natin yung pagtaas ng exemption sa income tax ng ating mga compensation earners. Ito po yung mga kumikita ng 1530 sumusweldo ng regular ay in-increase na po ito by 40%. Dati po 250,000 na taxable income ang exempted lang. Ngayon po ay ginagawa na po natin itong 350,000. So ang laki po ng may dadagdag. So higit sa 1.2 milyong mga salaried employees ang makikinabang dito. Ayon sa Department of Finance, tinating 70 billion pesos ang revenue loss ng gobyerno dahil dito. Kaya magsasagawa rin ng pagdinig ang House Committee kaugnay ng mga panukalang magtataas naman ng buwis sa sigarilyo at vape. Isa sa mga
potential compensatory taxes ay yung tax sa sigarilyo at saka sa vape. Dahil ito yung isa sa mga pinaka-nakakapinsala talaga. Samantala, inaprubahan din ng komite ang panukalang i-exempt ang micro at small enterprises sa minimum corporate income tax. Target i-consolidate ng House panel ang mga naturang panukala at maipasa bago ang congressional break sa October 2026. Ito ay upang tuluyan itong maisabatas at maipatupad na sa January 2027. Rosa Licuz, UNTV News sa Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo sa Korte Suprema ang grupong akbayan at mga lider manggagawa, partikular sa Judicial Integrity Office, para sa isang liham na kumukwestiyon sa ginawang pagpigil ng Pasig Regional Trial Court sa pagpapatupad ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba ang partikular na hinihiling nila sa Supreme Court? Magandang umaga, John. Partikular na lang hinihiling sa Korte Suprema na repasuhin yung naging desisyon ng Regional Trial Court na pagpigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa National Capital Region. Labag umano sa batas ang ginawa ng Pasig City RTC na pigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag na sahod ng mga pribadong manggagawa sa sektor o pribadong sektor sa Metro Manila. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percival Sindanya, ang inilabas ng Temporary Restraining Order o TRO ay malinaw na paglabag sa Labor Code at sa karapatan ng mga manggagawa. Binigyang diin niya na ang dagdag sahod na 85 pesos ay kailangan ng mga manggagawa sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Anya, ang bawat araw na umiiral ang TRO ay tila pagnanakaw ng 60 pesos kada araw mula sa mga minimum wage earners. Nagbabala ang mambabatas na ang desisyon ito ay nagtatakda ng isang mapanganib na precedent o batayan sa hinaharap. Maaari umanong gayahin ito ng iba pang mga kumpanya sa iba't ibang rehiyon upang takbuhan ang kanilang obligasyon na magbigay ng tamang sahod. Dahil dito, naghain na rin si Sindanya ng isang House resolution upang imbestigahan ang implementasyon ng mga wage hike order at ang prosesong kung paano tinitiyak na natatanggap ito ng mga manggagawa. Hiling ng mambabata sa Korte Suprema na gamitin ang kanilang administrative jurisdiction upang maglabas ng malinaw na pulisiya na magbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng anumang wage hike order. Nanawagan ang akbayan at labor leaders sa Korte Suprema na pumanig sa mga manggagawa at sa rule of law upang hindi magpatuloy ang tinatawag nilang pambubudol sa mga manggagawa. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Naglabas na ng desisyon ang Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng umunay paglabag ni Thomas Anthony Tab Baldwin sa mga requirements sa pagtatrabaho sa Ateneo de Manila University. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, ano ang naging desisyon ng DOLE kaugnay ng working permit ni Tab Baldwin? Ella, sa desisyon na nilagdaan ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na patunayang administratively liable si Anthony Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University. Inang umaga isinagawa ang pagdinig kaugnay na kasampang reklamo sa working permit ng dating coach sa Ateneo de Manila na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Para kay Tab Baldwin, may dalawang paglabag na tinukoy ang DOLE. Una, ang pagtatrabaho niya sa Ateneo mula December 1, 2015 hanggang September 28, 2016 ng walang valid Alien Employment Permit o AEP. Dahil dito, inatasan si Baldwin na magbayad ng 10,000 na administrative fine. Pareho ring 10,000 ang multang ipinataw sa Ateneo de Manila dahil sa pag-i-employ kay Baldwin ng walang valid AEP sa naturang panahon. Ikalawa, may paglabag din kaugnay ng failure to secure a certificate of exemption sa ilalim ng DOLE Department Order No. 248 Series of 2025. Ayon sa DOLE, ang pagtatrabaho ng isang foreign national ng walang kinakailangang AEP ay tinuturing na patuloy na hindi pagsunod sa mga rules.
Kaya bawat araw na nagtatrabaho si Baldwin ng walang required certificate of exemption ay maaaring ituring na hiwalay na paglabag. Sa kaso ni Baldwin, 490 days ang saklaw ng paglabag mula February 10, 2025 hanggang June 15, 2026 kung kailan siya nag-resign. Dahil dito, ibinataw ang maximum administrative fine na 10,000 para sa bawat paglabag. 490 days multiplied sa 10,000, kaya naman umabot ito ng 4.9 million pesos ang administrative fine. Sa bahaging ito, magkasabang mananagot si Baldwin at Ateneo de Manila sa pagbabayad ng 4.9 million pesos. Kaya kung pag-uusapan ng multang nakasaad sa desisyon, mayroong 10,000 na fine para sa AAT violation at 4.9 million para naman sa Certificate of Exemption violation. Baldwin and Ateneo de Manila are jointly and solidarily liable to pay an administrative fine in the total amount of 4,900,000 pesos. Finally, without prejudice to civil, administrative, or criminal complaints pending before other investigative agencies or the courts of law against Mr. Baldwin, this matter is hereby referred to the Bureau of Immigration and Deportation for summary deportation proceedings. So ordered, Manila, Philippines, 11 August 2026, signed Francis N. Tolentino, Secretary. Bukod dito, Ella, ipinasa rin ng DOLE ang usapin sa Bureau of Immigration para naman sa summary deportation proceedings laban kay Baldwin. Binigyang diin naman ng DOLE na ang referral na ito ay hindi nakakaapekto sa anumang civil, administrative o criminal complaint na maaaring nakabinbin laban kay Baldwin at sa ibang investigative agencies o sa hukuman. At yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Sa kabila ng reschedule na patawag ng National Bureau of Investigation, National Capital Region, ay hindi pa rin dumating sa kanilang tanggapan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Mula sa Pasay City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, meron bang ipinadalang legal counsel si Congressman Leviste para tumugon sa patawag ng NBI? Magandang umaga, June. Bagamat hindi nakasipot ng personal si Congressman Leandro Leviste, may ipinadala naman itong legal counsel para tumugon sa patawag ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating sa tanggapan ng NBI National Capital Region ang dalawang abogado ni Congressman Leviste. Ayon sa NBI, nais nilang marinig ang panig ng kongresista kung mayroon itong kinalaman sa umano'y pagpaplano sa alegasyon ng honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nitong nakaraang linggo, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na nagtungo sa abroad si Congressman Leviste. Base sa impormasyon, pupunta ng Hong Kong si Leviste bago ito magpunta sa France. Hanggang sa buwan ng Setyembre din ang hininging travel authority ni Congressman Leviste. Samantala, June, mamayang alas 2 naman ng hapon ang schedule ng patawag ng NBI para kay dating Negros Oriental First District Representative na si Jacinto Jing Paras. Yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Muling humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, ang State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Pero bago ito, inutusan muna ng impeachment court ang defense team ni VP Duterte na magbigay ng kopya ng kanilang pre-marked exhibits, partikular na ang acknowledgement receipts o ARS para sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Mula sa Senado, may detalyeng hatid si Rosa Licos live. Rosalie, ano ba ang pinakamalaking detalyeng lumabas sa testimonya ni Del Campo?
June, iginiit ni Cylene May Del Campo, State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO, ng yung mga attachment, mga reported activities na pinagkagastusan ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022 ay hindi compliant dun sa Joint Circular 2015-01 ng Commission on Audit at Department of Budget and Management. Yan yung naging pahayag sa pagpapatuloy ng direct examination ng prosekusyon sa State Auditor. Anya, non-compliant ang OVP dun sa Joint Circular ng COA-DBM. Pakinggan natin ang bahagi ng direct examination ng prosekusyon kay Cylene May Del Campo. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Sa joint circular na minention mo, can you remind us, ano ba talaga ang definition ng confidential funds? Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. At itong binasa mo, tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Anya, may mga ginastos din ng OVP na hindi saklaw ng period ng dapat paggamitan ng confidential funds na December 21 hanggang 31, 2022. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastosan ng confidential fund, yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based sa accomplishment report. Labas doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So confidential. prospectively lang. So yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31. Opo, tama po. Ito anya ang dahilan kung bakit nag-draft siya ng Notice of Disallowance laban sa OVP. Mahigit 73 million pesos ang dinidisallow sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP noong December 2022. Ibig sabihin, pinababalik ang halagang ito sa gobyerno. Samantala, bago ang direct examination, inutusan ng Senate Impeachment Court ang defense team ni VP Duterte na magbigay ng kopya ng kanilang pre-mark exhibits, particular na ang acknowledgement receipts o ARs para sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa manifestation ni Attorney Kapunan, pumalya ang Defense Counsel na sumunod sa direktiba ng impeachment court na magkaroon ng conference noong nakalipas na Huwebes o Biyernes para sa comparison ng libu-libong dokumento. Kaya nagbigay na lang ng panibagong direktiba sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Escudero kaugnay nito. Ilan pang acknowledgement receipts yung presenta ng prosekusyon kung saan nakasaad ang pangalan ng recipients ng confidential funds ang tinukoy ni Del Campo, kabilang na sina Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple Lapid at John Lapid. Mayroon ding Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Nova Santos, Sala Casin, Xiaomi Ocho, Jay Camote, at Miggy Mengo. Dun sa kasalukuyan ay naka-lunch break ngayon yung impeachment court at mag-resume yung paglilitis mamayang alas 12:30 ng tanghali. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nagkaroon ng malakihang rollback sa presyo ng petroleum products ngayong araw, August 11. Nasa 4 pesos and 30 centavos per liter na bawas ang ipinatupad sa presyo ng diesel. Habang nasa 4 pesos and 70 centavos naman ang tapyas sa presyo ng gasolina at 4 pesos and 88 centavos na bawas naman sa kerosene. Ang panibagong rollback ay bunsod pa rin ng pagbago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market na apektado pangunahin na
ang geopolitical tension at palitan ng piso kontra dolyar. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Agosto. Katumbas ito ng nasa 9 pisong tapya sa bill sa mga residential customer. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, isa sa dahilan ng pagbaba ng power rates ay dahil sa pagpapatupad ng refund na ipinag-utos kamakailan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Meron ho tayong pagbaba sa singil ng kuryente ngayong buwan of 4.28 centavos per kilowatt hour for residential customers who are consuming 200 kilowatt hours. This is more or less a reduction of around 9 pesos in their electricity bill. The main driver was the ERC approved refund that was able to offset other increases in the other bill components. So the refund is equivalent to 58.61 centavos per kilowatt hour. Ilalagay sa yellow alert status at red alert status ang Visayas Grid ngayong araw, August 11, dahil sa manipis na supply ng kuryente. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, ang yellow alert ay mula 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon at mula 8:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Habang ang red alert status naman ay mula 4:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Samantala, ang Mindanao Grid ay ilalagay naman sa yellow alert status mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. at mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. Bunsod ito ng outage at emergency shutdown ng mga planta ng kuryente. Sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpapadala ng mga kagamitan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa nalalapit na pagdaraos ng parliamentary elections. Target ng komisyon na makumpleto ang deployment ng mga balota at automated counting machines bago matapos ang buwan ng Agosto. May report si Dante Amento. Tuloy na ang unang Bangsamoro parliamentary election na gaganapin sa darating na September 14. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinimulan na nila sa linggong ito ang pagpapadala sa BARM ng mga kagamitan sa halalan tulad ng mga balota at automated counting machine. Inuna ng COMELEC ang pagdideploy sa mga malalayong probinsya gaya ng Tawi-Tawi at Basilan. Habang isusunod naman ang para sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at sa Special Geographic Area. Itong linggo ay sisimulan natin po ang deployment sa Lanao del Sur, Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, at saka SGA. Hopefully matapos tayo sa ating deployment ng lahat ng kagamitan before the end of August. Nilinaw ng COMELEC na ang mga kagamitan ay dadalhin muna sa mga provincial hub at hindi pa direktang ipinadadala sa mga munisipyo. Tiniyak din ng COMELEC na kumpleto na ang lahat ng 3.2 milyon na balota na naimprenta at wala silang labis na kopya. Bukod sa mga balota, kasama rin sa dinideploy ang mga Starlink internet kits. So far, so good po kami doon sa bagay ngayon. Wala tayong problema sa lahat ng balota. Kumpleto na po natin natin na balota. Wala po tayong excess balance. Again, 2,393,000 ang lahat po ng mga balota na na-imprenta po the Commission on Election. Nakatakdang simulan ang pagkakabit ng internet service sa mga voting center sa huling bahagi ng Agosto kung saan isang Starlink ang ilalagay sa bawat 4 na presinto upang matiyak ang mabilis na transmission ng mga resulta. Gayunpaman, nananatiling hamon para sa komisyon ang masamang panahon at banta ng baha. Binigyang diin ni Chairman Garcia na sa ilalim ng Omnibus Election Code, may kapangyarihan ng COMELEC na mag-postpone ng halalan kung magkaroon ng force majeure gaya ng matinding pagbaha o kaya masisira ang mga election paraphernalia. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado pa rin ng baha ang libo-libong pamilya sa Apalit, Pampanga, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan.
Alamin natin ang detalye kay Dency Andres live. Dency, kumusta na ang sitwasyon dyan at gaano karaming pamilya ang naapektuhan ng baha? Yes, Luella. First time in history, ganito inilarawan ni Apalit MDRRMO Head Officer Cesar Carlos ang bilang ng mga naging apektado ng pagbaha, bunsod ng mga malawakang nararanasang pag-ulan dahil nga sa habagat. At ayon sa opisyal, umabot na sa mahigit 25,000 ang bilang ng mga pamilya ang apektado ng pagbaha sa Apalit, Pampanga. Ito ay base sa kanilang record habang nagsasagawa ng mga monitoring sa bawat barangay na nagkaroon ng mga malawakang pagtaas ng tubig baha. Anya sinisikap ng grupo na matapos ng mahusay ang operasyon sa mga lugar alang-alang sa pagsisilbi sa bayan. Dagdag pa nito, hindi kakayanin ng puwersa ang operations kaya naman katuwang ng ahensya ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay ng mga tulong at paglikas sa mga residente ng Apalit, Pampanga. Manpower natin talagang kung kami lang hindi namin kaya, no. Pero ngayon nagpa-augment kami sa Philippine Coast Guard na which is napaka matulungin naman at lagi namin kasama yearly. So kaya pa naman ngayon. Hopefully within the week kakayanin natin. Kung pag lumagpas pa next week baka mag-request pa tayo ng additional augmentations kasi medyo nasasagad na yung mga taong kasama natin. Sa kasalukuyan, mayroong 8 evacuation center na nakalaan para sa mga inililikas. Sila ay nasa Barangay San Vicente, Barangay Sulipan, Barangay Colgante at Barangay Balukuk. Ayon kay MDRRMO Head Officer Cesar Carlos, bagamat nauna na nilang naging pahayag na hanggat maaari ay hindi priority na gamitin ang mga eskwelahan upang maging evacuation area, hindi na iwasang magamit ang isang paaralan dahil sa bilang na kailangang tuluyan ng mga residenteng apektado. Naitala din ng ahensya ang pagguhon ng lupa sa ilog kasama ang bahay ng isang pamilya sa Barangay Tabuyok dahil sa patuloy na pag-ulan sa naranasang pagbaha. Tuloy-tuloy yung pag-ulan ngayon, bigla na lang narinig namin yung lupa at saka yung bahay lumalangit-ngit tapos biglang yung lupa bumaba. Nagulat nga kami, sabi nga ng misis ko, sabi niya, magising ka, tingnan mo yung bahay ka. Pagtingin namin, dati pantay na ganyan, biglang lumalim hanggang dito na. Bigla na lang gumuho din to, tsaka gumuho din sabay. Talagang malakas ang tik-tik-tik, gumagano. Ngayon pag gano'n namin, yung bahay ko, wala na rito. Ang laki ng pagkawala. Kaya sabi ko, magdasal tayo sa Diyos. Umabot na rin sa warning level ang Pampanga River, kaya naman nagpaalala ang opisyal na mag-ingat ang mga residente lalo na sa mga nasa tabing ilog. Sa kabila ng patuloy na pag-ulan at epekto ng habagat, nananatiling nakaalerto ang MDRRMO Apalit at iba pang mga ahensya sa lokal na pamahalaan. Luella, hanggang sa mga oras na ito, bagamat sumisilik na ang araw dito po sa Apalit, Pampanga, ay patuloy pa rin nakamonitor 24 oras ang mga kasama natin sa UNTV News and Rescue na nakaantabay sa mga kababayan nating maaari pang lumikas sa mga tatawag sa atin at sa mga pagdidistribute ng mga relief operations. Hanggang dito muna ang ating update mula dito sa update sa Command Center sa Apalit, Pampanga. Balik muna sa inyo dyan, Luella. Maraming salamat, Dency Andres. Tinapos na ang search, rescue at retrieval operations sa Ground Zero ng Gisad Surong landslide sa Baguio City, makaraang makumpirma na lahat ng mga napaulat na nawawala ay natagpuan na. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga pamilya ng mga nasawi. Ang detalye ay hahatid ni Grace Doctolero live. Manang Grace, ilan ang kabuang casualty dyan sa insidente? Yes, June, sa kabuuan, 10 tao ang nasawi habang 3 naman ang nakaligtas sa trahedya. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, lahat ng mga initially reported missing ay accounted for na.
Matapos ang halos 2 araw na tuloy-tuloy na search, rescue at retrieval operations, natapos na ang operasyon dito sa Gisag Surong landslide site. Sa mensahe ni Mayor Magalong sa mga Baguio residents, ipinaaabot niya ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng 10 nasawi. Sinabi niya na walang salita ang makakapagpagaan sa sakit ng pagkawala, lalo na at bigla ang nangyari ang trahedya. We have 12 survivors at meron tayong 10 fatalities. At tinerminate ko na ngayon yung kanina madaling araw after the recovery ng 2 missing pa. Unfortunately, na rin sila. Wala na rin vitals kung na-recover natin. Kasabay nito, nagpaabot din siya ng pasasalamat sa 3 nakaligtas at umaasa siyang makakabangon sila at makarecover sa sinapit nila. Pinuri rin ng alkalde ang mga rescuer, responder, volunteer at partner agencies na walang tigil na nagtrabaho sa mahirap na kondisyon. Nagpasalamat din siya sa mga Baguio residents na agad nagpaabot ng pagkain, damit, supplies at iba pang tulong sa mga apektado. Ngayon naman na tapos na ang search and rescue operations, inaabangan na ang pagpapalawak ng clean-up operations sa lugar. Pero hindi pa agad ito isasagawa dahil kailangang gumanda muna ang lagay ng panahon at matiyak na ligtas ang lugar. Ayon sa alkalde, nakikita pa rin ng mga responder ang mga senyales ng paggalaw o stress sa lupa. Dahil dito, ayaw ng city government na malagay pa sa panganib ang mga responder, volunteer at residente. And we're going to shift to relief and recovery. For the meantime, hindi muna natin gagalawin yung lugar kasi delikado pa. High risk pa rin, hazardous pa rin. Kaya yung mga bahay na nakita natin na nakapaligid dun sa sites, pina-evacuate na natin yung ating mga residente doon. Sa ngayon, nakatutok ang city government sa mga pamilya at komunidad na apektado ng trahedya habang inihahanda ang mga susunod na hakbang para sa ligtas na clean-up at recovery. Matapos ang trahedya na pagkawala ng 10 buhay, nakatuon na ngayon ang mga otoridad sa pagtiyak sa kaligtasan ng lugar at sa patuloy na pagtulong sa mga pamilya at residenteng apektado ng landslide. June, sa ngayon nga, patuloy pa rin tayo nakakaranas ng malakas na pag-ulan dito sa lungsod ng Baguio. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay ang Department of Education sa 5 estudyanteng nasawi sa Barangay Kisad Surong, Baguio City. Ayon sa DepEd, bunsod ito ng 8 araw na tuloy-tuloy na pag-ulan sa kanilang rehiyon. 2 grade 7 na estudyante mula sa Gisad Valley National High School ang kasama sa mga nasawi, 1 grade 3 at 1 grade 4 mula sa Bonifacio Elementary School at isa pang estudyante ng Alternative Learning System. Lubog pa rin sa baha ang ilang bayan sa Bulacan. Apektado naman dito ang hanapbuhay ng mga Bulakenyo, lalo na ang mga nasa evacuation center. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ilang araw ba bago humupa ang tubig baha sa mga binahang lugar dyan sa Bulacan? June, magandang tanghali. Kung magtutuloy-tuloy nga kung hindi na magtutuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan, posibleng tumagal ito ng humupa ang baha hanggang sa susunod na linggo. Pero kung ganito na nakararanas pa rin ng mga pag-ulan dito sa probinsya, ay inaasahan pa rin na tuloy pa rin ang pagbaha na maranasan sa probinsya. Abot hanggang bewang pa rin ang baha ngayon sa Barangay Wawa at Panginay sa Balagtas, Bulacan, habang hanggang Binti naman sa MacArthur Highway at Palengke ng Balagtas. Pahirapan pa rin sa paglusong ang mga residente at iba pang sumasakay ng bangka at balsa at ang iba nagawang magbayad ng 50 pesos, wag lang silang lumusong sa maruming tubig baha.
Sa Barangay Wawa, 173 pamilya o katumbas ng 570 individual na rin ang lumikas sa Cayetano Gymnasium. Marami na rin ang hindi makapaghanap buhay sa kanilang sitwasyon. Problema naman ng ibang evacuees, sa bleacher na lang sila natutulog dahil walang portable tent na magagamit sa dami ng tao. Problema din nila ang paggamit ng comfort room kapag nagsabay-sabay na mga gumagamit. Alalahanin din nila ang pagkain at tubig na maiinom. Problema ay yung sa CR. Dahil sa dami rin pong gumagamit, nandun na rin yung nangyayari yung barado, walang tubig, kaya wala rin. Kaya nahihirapan rin yung mga tao na kung saan sila dudumi at Samantala, kasabay nito, binaha pa rin ang MacArthur Highway sa bayan ng Balagtas hanggang sa loob nga ng palengke. Marami naman ang nagtitiis na lumusong sa maruming tubig baha. Hindi alintana nila ang magkasakit ng leptospirosis, makabenta at ang iba'y makabili lang sila ng pagkain na kailangan nila sa palengke. Nakakalat dito yung daga. Nandiyan nga, meron kami lumulutang na nga dyan eh. Yung mga patay na daga, doon na nga nalunod na. Nakabotang na nga po ako kasi lumagpas na nga po eh. Kumbaga, di na kailangan talagang magtapakan na eh. Maghugas na lang ng paa. Payo naman ng mga barangay official at lokal na pamahalaan ng Balagtas, mahalaga pa rin na magsuot ng proteksyon gaya ng bota sa paglusong sa baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. Samantala, sa tala naman ng Bulacan PDRMO, aabot sa 3,000 pamilya, nasa 3,000 at 500 ang pamilya at nasa 10,000 individual ang apektado ng baha na namamalagi sa evacuation center sa Bulacan, na ngayon nga ay umaabot na sa 172 ang evacuation center sa probinsya. June, sa ngayon nga dito sa barangay Ilang-Ilang sa lugar ko sa Kiginto, Bulacan, talagang kapansin-pansin na lumulunsong pa rin sa maruming tubig ba ang ating mga kababayan, kaya patuloy pa rin ang paalala na mag-ingat lalo na sa posibleng sakit na makuha sa maruming tubig. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres. Isang 7.4 magnitude earthquake ang tumama sa kanlurang bahagi ng Colombia bandang 7:34 ng umaga nitong Lunes, August 10. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, ang epicenter ay nasa 400 kilometro kanluran ng Bogota. Nakaramdam ng pagyanig ang mga karatig bansa tulad ng Ecuador, Venezuela at Panama. Pinakamalubhang pinsala ang naitala sa Western and Central Colombia, partikular sa mga bayan ng Cali, Pereira at Manizales kung saan maraming gusali ang gumuho at pinangangambahang maraming residente ang na-trap sa mga debris. Agad nagbigay ng tulong ang Estados Unidos sa pamamagitan ng $15.5 million funding para sa emergency shelter, pagkain, proteksyon at earthquake assessment. Isang private jet ang nabangga ng isang ground service vehicle habang nagtataksi sa Milano Linate Airport bandang alas 11 umaga oras sa Italia. Ayon sa mga opisyal, walang naitalang nasugatan sa pagbangga ng service vehicle sa Hawker Beechcraft 400A private jet. Nagdulot naman ito ng operational delays, ngunit unti-unti na ring nag-normalize ang sitwasyon. 2 papasok na flights ang na-divert sa Orio al Serio Airport at Milan Malpensa. Nagpahayag ng matinding babala si United States President Donald Trump hinggil sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanyang opisyal na mensahe, binigyan diin ng American President na ang United States Navy ang tanging may kontrol sa Strait of Hormuz sa kasalukuyan. Anya, kasing tibay ng bakal ang blockade na inilagay ng US Navy sa Strait at 100% ang kontrol ng US dito. Iginiit din ng Pangulo na walang makapapasok o kumalalabas ng Strait nang walang pahintulot mula sa US Command. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible.
it's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. We control the strait 100%. Kumpleto na ang mga koponang maglalaban-laban sa quarterfinals at semifinal round ng UNTV Cup Season 12 matapos ang mahigpit na tagisan sa hardcourt nitong nagdaang linggo. Narito ang report ni JP Nunez. Pascual, wild shot sa ilalim. And that's put in by Pagod. With a big rebound sa ilalim. Down to the last playdate schedule na ang second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Beautiful left-handed layup ni Noriega. Sa first game ng triple header match, wala nang tsansang umabante sa next round ang PhilHealth Health Insurers sa kanilang pakikipagtuos sa Judiciary Magis. Sa kabila nito, pinahirapan nila ang Judiciary Magis matapos tambakan ng puntos sa buong game at sarhan ang laban sa final score na 66-64. Troso attacking again, kicking it out. Arumpak, open look, 3 on the way, got it! Best player of the game si Jumil Arumpak na kumamada ng 19 points, 2 rebounds, 2 assists at 2 steals. Struggle from beyond the arc, Arumpak against Colombia, got it! Hindi namin kasi inisip na no-bearing game yun eh. So, ang sabi lang sa amin is, tapusin namin na manalo. So, binigay naman. Long squeezes through. That'll count. He deserves that. Sa second game, dikit ang naging laban ng Comelec Vanguards kontra OP Bagong Pilipinas. Mula sa first frame, nauungusan ng OP Bagong Pilipinas ang Comelec Vanguards. Record board. Subalit sa natitirang mga segundo ng fourth quarter, nakakuha ng tsansang umabante ang Comelec Vanguard sa score na 92-90. Marius Martinez. With 6.4 seconds remaining, naghahabol ng 2 puntos na kalamangan ang OP Bagong Pilipinas at ball possession pa ng kabilang team. Hindi na tuluyang nakahabol ang OP Bagong Pilipinas at nakuha ng Vanguards ang panalo sa kanilang late game recovery. Final score, 94-92. Best player of the game si Vincent Curador na umambag ng 12 points at 9 rebounds. Aggressive na rin kami para manalo. Yun talaga yung motivation namin. Bawi kami yung last namin na talo sa DNR. Samantala, sa third game, automatic victory ang nakuha ng Ombudsman Graphbusters matapos ma-forfeit ang kanilang laban kontra DENR Lawin Patrollers na hindi nakakumpleto ng 8 players. Matapos ang matitinding mga bakbakan sa hardcourt ng second round eliminations, pasok na sa semifinals ang Ombudsman Graphbusters at PNP Responders. Maghihintay na lang sila ng mga kupunang aabante sa quarterfinals. Habang magtatagisa naman sa quarterfinals ang Comelec Vanguards, AFP Cavaliers, Judiciary Magis at OP Bagong Pilipinas. Hindi na uusad sa next round ang PhilHealth Health Insurers at DENR Lawin Patrollers. Sa first game ng quarterfinal sa Miyerkules, August 12 sa Paco Arena sa Maynila, unang maghaharap ang 4-time UNTV Cup champion AFP Cavaliers kontra sa Comelec Vanguards ng alas 3 ng hapon. Sa second game naman ang OP Bagong Pilipinas at Judiciary Magis ng 4:30 ng hapon. Abangan ang quarterfinals na mapapanood rin sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes! Redemption for Curador. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Santiago 1 at 17 na nagsasabi, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.